Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian ng kailangan. Hey, kain ka konti itlog para hindi ka magkasakit sa puso at takihin ka kolesterol. Sabihin ako sa mga may naman pwedeng kainin, huwag lang kayo masyado mapili. Kumain ako ng hotdog kanina. Wala na po kayong ibang choice. Nagkasakit na po. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sikto lang natin. Hindi ako kaya sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako. O funny walain lang. Ang totoo niyan, issue ko talaga tumawa at maging masaya at issue ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pahuhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Diba mga friends? So, samahan niyo ako sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubra din sa inyo, di ba? Hi mga ka-obese friend, let's go! Today, magsusundo tayo ngayon. Lagi ako naka-toothpick. Kasi yung beef sumisingit. Kakain ko lang kasi. So, magpo-4 na naman. Susundo na naman tayo. Tapos ka na ma? Naano mo na? Kasama ka ba? Kasama daw siya. Sasama si Madir. Kamusta kayo guys? Kamusta ang ating mga ka-obese friend? Kamusta ang araw ho ninyo? Ako po, may pasok today. Magsusundo ulit ng batang makulit. Ano ba magandang topic today? Siguro, pag-usapan naman natin kung ano ba ang mga pagkain na pwede nating kainin pag tayo po ay naka-low carb. Yan ang madalas nating question na naririnig. Kung ano po ba yung mga pagkain na pwede natin kainin sa low carb nutrition. Well, ang totoo niyan, marami naman pong pwedeng kainin. Yung iba nakakakain ng green leafy vegetable. Depende po kung ano klaseng low carb po at status ng ng health niyo. Depende po sa status ng health niyo kung ano yung mga bagay na pwede niyong kainin. Katulad ko po, as I have said before, ako po ay diabetic, type 2 diabetes, meron akong type 2 diabetes, tapos high blood pressure, tapos fatty liver, sakit ko, meron akong skin allergies, bata ko may asthma of the skin ako, meron din akong laging sumasakit yung sinusitis ko, rhinitis, lahat ng may tisme, naramdaman ko yung arthritis. Yun. Yan, nag-GERD din ako, marami ko sakit. So yung mga katulad ko na may ganong klaseng karamdaman, ang pinakamagandang gawin sa paglo-low carb nyo is pinakamababa. Kung ako tatanungin nyo, mag-start tayo sa kumakain tayo ng paunti-unti ng vegetable, tapos dadagdagan natin ng increase yung intake natin ng protina. Kung dati 25% lang kinakain natin protina, ngayon gawin natin isagad natin hanggang sa 50% ng total na kinakain natin is made out of protein.
at maglagay po kayo ng fat. Yun ang nakikita kong possible na gawin. Pagkatapos po ninyong unti-unti ibababa yung mga gulay nyo, aralin nyo po yung gagawa po tayo ng food list ng pwede. Gusto nyo pati brand, kaso baka sumama yung loob sa akin ng mga may brand. So bibigyan ko kayo ng food list para meron po kayong idea kung ano yung mga pagkain na pwede. Ang paglo-low carb na meron sa akin, na meron akong madali sa akin i-share sa inyo, is yung low carb sa obesity side at saka healing ng pagiging diabetic. So yun po yung kaya kong i-share. So dun sa mga healthy pa, kung interested lang kayo marinig yung mga nababanggit ko, okay po yan. Halos parehas lang din naman. Ang difference lang, pag obese person is lesser yung intake ng fat. So yun, according to sa aking dietitian, na low carb din na dietitian. So sa akin, kapag obese ka pa at gusto mo siya ma-utilize yung mga bilbil mo, at the same time is yung sugar mo gumaling, so kailangan po natin mag-focus sa protein intake, which is meaning ko medyo mahirap financially, tsaka kung hindi po talaga sanay ang katawan nyo sa protein, medyo mahihirapan kayo. Yan po yung magiging problem. So yung mga food na pwede, mag-base po kayo sa lahat ng nabibili nyo sa wet market, sa palengke pwede. Doon sa section ng animal section, fish section, yan, poultry products, yan po, lahat yan pwede kainin. Sabi, laman loob, pwede daw ba kainin laman loob? May gout, pwede po. Pwede ba kainin yung red meat kasi may gout or kakataas ng uric acid? Huwag niyo muna pong intindihin masyadong uric acid. Mag-focus po kayo sa pagkain muna ng protein. Yes, magta-transition po kayo. Katulad ko, meron po akong gout. Nung una, nangyari, sumusumpong. Natigil ang gout ko pero nagpalit ako ng diet. Sumusumpong siya unti-unti. Nagtataka ako ba't sumusumpong unti-unti. Yung pala, hindi kasi sanay yung katawan natin na ang kinakain natin is high in protein. So yung katawan ko nag-adjust, kung may withdrawal stage ang tawag nila doon yung withdraw yung sugar, mag-withdraw yung oxalate, pati yung uric acid mo, oxalate tsaka uric acid nagko-compete sa pag-ihi mo. So yung mga yon, nagko-compete po sila. Kaya mas maigi ko ako tatanungin, dahan-dahan nyo pong alisin yung carbohydrates nyo. Pero ako po kasi bigla, kaya yan, naramdaman ko yung ganong klaseng paghihirap at pagdurusa. Pero pagkatapos nun, sa loob lang ng siguro mga 6 months, kung tatry nyo talaga maging clean, 3 to 6 months, medyo gaganda na yan, lalo na yung sugar nyo. Magiging maganda na yung sugar nyo yan. Hindi na masyado mataas na magiging sugar, kasi ang kinakain nyo na is fat and protein. So, malaking bagay na po kabawasan sa sugar intake yun. So, ganyan po mag-start. More on animal-based kayo, animal products. Tapos, kung kakain man kayo ng gulay, green leafy vegetable lang talaga ang pwede. Ano po yan? Depende. Kung may sakit kayo sa CKD, may mga vegetable na papahiwasan kahit na sabihin natin green leafy vegetable. So, try nyo po magpa-check sa dietitian na low carb, tsaka sa doctor and coaches, magpa-guide kayo kung nahihirapan kayo. Kapiranggot lang naman, di naman sobrang mahal. Mas mahal pa nga yung magpa-lab test ka doon sa doctor. So papa-lab test ka, magkano ba yung lab test ma? 3,000 plus, no? Umabot nga akong 6,000 6,000 yung ko nakaraan ko lab test with yung advanced lipid profile, kasi akala ko okay yung marker yung advanced lipid profile, so hindi pala siya ganun ka-accurate, lalo na pag naglo-low carb. Para po yun sa sa high blood pressure, sa cholesterol, doon po siya nagiging marker po yun yung gusto ko malaman kung ano meron doon sa sa advanced lipid profile. So yun po, additional 3,000 din yun, so umabot ako na 6 plus. So sa doktor naman, 1.5, depende sa doktor may doktor na po 1.5, may 500, depende, may 1,000, depende po. Pero yun po yung range, para kasi alam ko, naiintindihan ko kayo na iba, naiilang magtanong, nahihiya magtanong.
Yung iba dahil walang capacity magbayad, hindi na ako magtatanong kasi natatakot na dahil alam na may kamahalan. Para lang po may idea kayo sa price range ng pag-check up. So laboratory test nasa 3,000 plus lang yan kung yung ano lang, kung with the sugar HbA1c tsaka yun nga yung FBS na yun kasama dun sa package. Yan po. So yan, may idea na po kayo. Sa paglo-low carb, focus lang po tayo lagi sa protein. Yung mga lutong Pilipino, sad to say, medyo kalimutan nyo na po. Unti-unti nyo nang bawas-bawasan sa isipan nyo na dapat lagi kayo kumakain ng sinigang, dapat kayo kumakain ng bulalo, na maraming kung ano-ano. Ang pwede lang talaga luto actually, bulalo. Pero MSG, babay na po natin yan. Hindi na po tayo MSG. Sabihin ng iba, bakit bawal ang MSG? Hindi naman daw nakaka-cancer yan. May and then naging pananaw ko before, ngunang, ang alam ko, MSG nakaka-cancer. Later on, sabi ng media, may bago na naman daw study na hindi na naman daw nakaka-cancer. Ngayon, gumamit na ako ng MSG. Ngayon, nung nag-low carb ako, sa kakaaral ko, hindi na naman daw maganda yung MSG dahil nakiki-compete siya sa sa nagiging siya ng cancer, pagkain ng cancer, glutamine, yun. May pathway daw siya na posibleng pagkain din ng cancer. Tsaka yun nga, may addiction din ng MSG Kaya kadalasan sa ating mga Pilipino, dahil mahilig tayo sa MSG, masarap ang pagkain, masarap, doon tayo kain. Kaya hindi na natin napapansin, karamihan na nilalagay doon, puro gawa na sa MSG. Sorry doon sa mga may company ng paggawa ng MSG, pero in reality, hindi talaga makakatulong sa atin. Kung gusto mong habol nyo is well-being. Kung pansamantalang kakain lang kayo, hindi araw-araw, isang beses sa buwan, siguro ganun. Kung ang well-being mo is maging okay ka, hindi ka magkasakit. Ayun. Wellness, well-being ng tao. So yun, nasa tao na yun kung anong gusto mo. Kung option mo naman yun, kahit mag-low carb or hindi kayo mag-low carb, is nagiging option natin. Tayo nang bahala kung paano natin hawakan yung tool ng paglo-low carb. Kasi, nasa sa atin naman yun, kung gusto natin kumain ng ganito, bawal. Nasa sa atin, nasa mga kamay natin. Ang gusto ko lang din ma-share sa inyo is ma-liberate kayo sa mga pagkain na dapat kinakain nyo. Ma-inform kayo kung ano yung mga pagkain na hindi naman dapat talaga pwede sa atin. Yung mga ganong bagay po. Yun lang po yung pwede ko talaga ma-share na talagang mix of a value sa mga, kung sino man po makakapanood na itong video natin, o kung makapapanood ako ng mga future na lahi ko. Kung yung anak ko magkaanak, magkapo ako ng magkapo, di at man lang kahit papano makikita nila si lolo nila. Kailangan po talaga nating ang dami, no? Ang dami kong pagkain na pwedeng kainin, pero lahat animal based. Pwede kayo kumain ng isaw, lahat ng laman loob. Actually, laman loob may sugar na nga at vitamin C yun eh. May mga nutrients na yung laman loob. So halos wala na kayong hahanapin, basta kumain kayo ng egg everyday para makatipid kayo kung gusto niyo makatipid. Tsaka maraming nutrition kasi yung egg eh. So kung gusto niyo makatipid, kain kayo, kung malaking tao kayo, mga 4 to 6 eggs. Dagdag na lang kayo ng protein nyo. Pili na kayo kung gusto niyo chicken, beef, or pork. Para makatipid do kayo. Yung mga kakilala ko kasi na naglo-low carb, lalo na't hindi naman kalakihan ang budget nila, dinadaan nila sa egg. Masakit pakinggan sa tenga, no? Everyday, puro egg na ang kakainin mo. Pero yun ang reality. Ginagawa nila, kumakain yung iba, mga 6. Everyday yun, ha? Hatiin nila sa 2 meal. 6 eggs. Ang merong pinakamarami kong egg na nakilala nung umattend ako ng Ketovore Summit ng Grindahan. 9 eggs. 9 eggs, no? Yung pinakamalaki. Marami, no? Ikaw nakakailan ka everyday?
Yung kasama ko, proud 2 eggs. Ewan ko paano niya masusustain yan. Mauubos ang... Kasi guys, pag hindi kayo kumakain ng tamang protein intake, tas kulang din ang fat intake nyo, kasi takot nga yung mindset natin, lalo ng mga nagsisimula, takot sa kumain ng taba. Ang mangyayari, kakainin ng katawan nyo yung muscle nyo. Makikita nyo yung muscle nyo. Perfect example, kung nakikita nyo yung nanay ko, sigurado kaliliit muscle nyo to, dahil ayaw makinig sa akin. Liliit yung muscle niya, tapos yun nga, pag lumit ang muscle, ang hirap pa naman yung build up kung di ka naman mahilig mag-exercise, tapos kulang pa yung protein. Kaya guys, huwag nyong biruin na disregard yung dami ng protein na dapat nyo kinakain. I-research nyo kung ilan dapat sa weight and size nyo. Makikita nyo sa internet meron. Or the best, magpa-check up po kayo. Lalo na dun sa mga may sakit. Papansin nyo, paulit-ulit ako, check up. Kasi ayoko kayo matulad sa akin na 1 year dun sa pag-low carb ko, medyo bumagal yung fat burning ko. Kumbaga, dinaan ko siya sa kakapasting. Hindi kinaya ng katawan kong puro fasting. Nauubos ang buhok ko. Magpapakita ko siguro ng mga pictures ko dati. Yan po, medyo kumapal na yan. Magpapakita ko siguro ng mga pictures ko dati na maninipis yung buhok ko. Yan, kumapal-kapal na po yan sa awa ni Lord. Makapal na yan sa ngayon. Noong nakaraan po talaga, grabe, ang nipis na ng buhok ko. Kasi hindi po enough yung protein intake ko. Medyo takot din ako sa everyday na itlog. Kasi nga naniniwala din ako sa lumang notion na dapat, hey, kain ka konti itlog para hindi ka magkasakit sa puso, atakin ka, kolesterol. Nabingi ako sa mga hanggang sa dumating sa point na hindi ko na alam kung ano yung gagawin. So yun lang po. Kailangan yung protein, fat intake natin. Lalo na kung mataba pa kayo, medyo buwasan nyo muna yung fat intake. Mas mag-focus kayo sa protein. Tsaka pag kumain po kayo ng protein, mas busog, matagal ang gutom. Hindi kayo basta-basta magugutom. Unless katulad ko. Tulad niya, kaninang umaga, kumain ako ng ano. Kinain ko kanina. Mother. Kumain ako ng hotdog kanina. Inflammatory. Yung PF na hotdog. Gusto ko kumakain. Wala pa akong luto eh. Wala akong choice dahil nakalimutan ko mag-prepare kasi nga kahapon lumabas kami. Ngayon, wala akong pagkain. Yun na pinakamadali kasi nagtatrabaho tayo, sa mga sideline tayo. Yun ang pinakamadali nating ginawa. Kumain ako 4 na yung regular hotdog. 6 pa nga yata, regular hotdog ng PF. Alam niyo yung PF? Search nyo sa SM, makikita niyo yun. PF hotdog, ganyan. 1 kilo yung binibili ko yung anak ko pinapakain ko tsaka ako. So sabihin nila ultra processed, yes, ultra processed po yun, pero yun yung medyo malapit-lapit sa katotohanan kung medyo naglo-low carb po kayo, kasi hindi naman ganun kataas ang carbohydrates nun eh. Huwag ka lang masyado maraming kainin siguro dahil syempre mag-a-add up yung total input mo sa iyo ng sugar every stick ng hotdog. Yan yung alamin natin kung ilan yung sugar content ng carb content ng hotdog. Ang masakit lang kasi sa mga hotdogs, lalo na yung mga hindi gano'ng kagaganda yung quality. May nahalo sila mga grains na binder hindi natin kilala. So yun po yung inflammatory, nakakamaga ng ugat, ng katawan, ng muscle. Yun din ang cause ng high blood pressure. At kung minamalas-malas pa kayo, kung ang binili nyong food is meron pong inflammatory oils, so may chance na magkaroon kayo sa puso. Yun po, yun ang reason. Kaya nga yung mother ko, sinasabi ko huwag ka masyadong kain sa labas, lalo na yung mga alam nyo ba yung mga grilled na pagkain dyan sa mall, yung mga tinatawag ng Jers yung huli, K-Jers. Bahala na kayo. Meron doon nila offer na salmon, hindi naman tayo sure kung ano yung pinaglalagay nila doon. So siyempre baka may oil yun para hindi dumikit doon sa griller nila, hindi natin alam. So akala ni mother safe yun, hindi natin alam kung coconut oil ba yung ginamit or olive oil. Ganun po yan. Ayun na siya.
Ayan na siya, oh. Lumabas na. Ayan mo na. Alam, tatawagin na nila yun. So, kaya guys, next time, discuss naman natin ano pa yung mga pagkain na bawal at pwede sa paglo-low carb natin. Marami naman pwedeng kainin. Huwag lang kayo masyado mapili. Kasi wala na po kayong ibang choice. Nagkasakit na po kayo. Yun lang. Salamat, Chip. Ang inyong love, Philippine, so big, ang inyong friend, Sabi nila, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Pero, kung sasayangin natin ang panahon at hindi tayo nabuhay sa kapasidad natin, baka bukas makalawa, malalaman natin na wala ka na palang oras na bibilangin. Ako po ang iyong obese friend na nagsasabing sugar is not essential. Hanggang sa susunod na vlog, magkikita. Hanggang sa muli.